Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay January 7, 2025, Martes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 4, verses 7 to 10. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan, bagamat ngayong linggong ito ang tinatawag na Epiphany Week o pagpapakita o pagpapahayag ng Panginoon sa ating ng katauhan. No? At ngayong araw na ito ay nutunghayan natin ang Diyos na marunong magbahagi sa kanyang pinahayag sa unang sulat ni San Juan. Ay muli pinapaalala sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. At umiiral ang Diyos dahil sa pag-ibig, kung kaya't ito yung kumbaga panghahawakan natin na hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos, bagamat hinihiling sa atin araw-araw na magdesisyon tayo na ibigin ang Diyos. Kahit hindi natin minamahal ang Diyos, minamahal tayo ng Diyos. Kaya nga hindi tayo minamahal ng Diyos dahil minamahal niya tayo o minamahal natin siya, kundi minamahal tayo ng Diyos at ito yung nagtutulak sa atin na mahalin din natin ang Diyos. Kung wala ang Diyos sa ating mga puso, ay wala din pag-ibig na maibibigay sa kapwa. So kaya dahil nga ang Diyos ang nagiging source natin, ang pinagmumulan natin, at nagmamahal tayo sa kapwa dahil nakakaranas tayo ng pagmamahal sa Diyos. Kung titigil tayo sa pagmamahal natin sa Diyos, mawawalan din tayo ng dahilan, mawawalan din tayo ng lakas ng loob para umibig sa ating kapwa. Kaya nga po kapag ang tao mas pinipili niyang wag nang magmahal, at kapag ang tao ay walang pag-ibig, dito nangyayari ang kaguluhan sa mundo. Nagkakaroon tayo ng gera, nagkakaroon ng pagiging sakim, ganid, pagiging makasarili, nauuwi sa patayan, nauuwi sa paninirang puri, mga kamunduhan, pagnanakaw. Lahat ng ito nagagawa ng isang tao kapag nawawala ang kanyang pag-ibig sa kanyang puso. Dahil nga mas pinipili niyang wag magmahal. So, ganun po yung kumbaga pagkakaunawa ko po dito sa ating unang pagbasa. Nakakagawa tayo ng hindi maganda kapag pinipili natin na huwag magmahal. Pero kapag pinili naman natin na umibig o magmahal, doon tayo mas nagiging matibay, doon tayo mas nagkakaroon ng lakas para mahalin, isipin ng ating kapwa. Kaya nawa, sa araw na ito, habang tayo po ay nasa panahon ng Kapaskuhan, sabi naman, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay pag-ibig. At dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Upang tayo rin ay maturuan kung paano po ang magmahal at kung paano natin makikilala ang Diyos. At makikilala din ng mga tao kung tayo ay tagasunod ng Diyos, kung tayo ay namumuhay sa pag-ibig. Muli, ang Diyos ay pag-ibig at patuloy siyang magmamahal sa bawat isa sa atin. Ibigin man natin siya o hindi, mamahalin pa rin niya tayo.
Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.